O eto, isa pa po sa pine-fake news nila mga kababayan, yung bigas po, 'no? Alisin ko 'to, yung bigas pine-fake news ho nila, o eto, oh. Ito yung basic lang. Ayan. Kasi po ibinalita po ng GMA mga kababayan, yung itsura ng bigas na binebenta po o ibebenta simula ngayong araw ng ₱20 mga bossing. Ano, ganito ang itsura ng ₱20 na bigas. Ngayon 'no, yang nakikita niyo maputi po 'yan kasi bin-black and white po namin yung video, mga bossing. Bin-black and white namin yung video baka ma-copyright po kami, mga bossing. At actually tinikman pa nila. Walang pinagkaiba doon sa mga bigas na ibinebenta sa merkado. Although yung iba panigurado ako mas malambot 'no, at mas maputi pero may paliwanag po sila. Bakit, kumbaga merong mga natitirang kahit papaano, pero hindi ho yung ipinapakalat ng mga DDS. Yung pinapakalat ho ng mga DDS mga bossing, patuka sa manok yun, eh. At eto pa, ngayon pa lang ho lumalabas mga kababayan, yung ₱20 na bigas. Ngayon lang ho. Sila may video na ho, last week pa. Meron ng mga ipinapakitang litrato, naku eto yung ₱20 na bigas na na ibebenta, oh, pagkaing hayop daw. Sabi ni Arlene Kayumanggi, isang sabay-sabay daw tayo, suled, suled! Oh, suled! Oh, di ba? Kasi ho mga kababayan, yang mga yan sa sobra hong panatiko, gagawa na ho sila ng mga fake news para yung kanilang mga sinusuportahang kandidato ay makabalik sa pwesto. Hindi ho yun ang tamang paraan para mailuklok ulit, 'no, yung mga gusto ninyong politiko. Actually nandiyan na nga Vice Presidente na, eh, 'di ba? Kung nag-antay-antay lang ng panahon 'yan, naku po, malamang natuloy ang pagkapresidente ni Inday Sara Duterte o matutuloy ng walang kahirap-hirap ang pagkapresidente ni Inday Sara Duterte sa 2028. Eh, kaya lang mga nagmamadali, ano po, pilit pinabagsak o pinapabagsak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ayun ho, nahalata at nakita at madaming mga questionable ho, 'no, doon sa kanilang mga pamumuno, mga kababayan. Nagmamadali ho, eh. Pero buti na lang nagmadali sila kasi nalaman nating mamamayang Pilipino, naku ganito pala ugali talaga nitong mga ito. Ano po, kung hindi ho mga nagmadali yan at tumahimik lang ho mga bossing, Diyos ko po, 'no? Baka yung mga confidential funds na hindi nila na masagot, gano'n din ho ang mangyayari sa 2028 kung sakali. Anyway, eto po yung, usaping ₱20 na bigas na ibebenta po mga kababayan. Talagang maayos, malinis, hindi po kagaya nung pinapakita ng mga DDS. Itsura ng bigas na ibibenta sa Oh, publiko sa halagang ₱20 kada kilo. Isasahin niyo ngayon dito para malaman natin kung ano ang itsura ng bigas na ito kapag nasahin na. Ito yung itsura ng 20 ayan oh. Oh, black and white pa ho yan mga kababayan, Black and white pa ho yung aming, litratong nandiyaan, pero yan ho mismo yun, mga bossing. Yan ho mismo yun mga kababayan. Maayos. Ang nakikita ko lang ho dito siguro medyo mas malambot po yung mga matataas ang presyo. Pero kung ang pag-uusapan po ay yung itsura at yung lasa ho, nabanggit ho nila dito mga kababayan na maayos. Sabi ni Len De Los Santos, di pa nga nag-pilot sa Visayas, naunang maglabas ng vlog sa vlog nila at sa mga palengke. Correct. Yung mga DDS, 'di ba? Sabi ni Sir Eseng Mariano, matalino ang Diyos, isinalba sa kadiliman o muling kadiliman ang Pilipinas, 'di ba? O tuloy. pesos na bigas pag nasahin na. Kung mapapansin nyo sa malapitan, meron pa siyang mga palayhas o yung outer covering ng butil ng bigas. O ayan yung ipa, 'di ba? Pantay na pantay magbalita. Hindi 'yun, naku napakaganda nito, naku puting-puti ito, hindi gano'n. Sinabi kung napapansin ninyo meron pang mangilan-ngilan na mga ipa, 'no po. Na siguro naman, ang dali ng ano yun kapagka linagyan mo na ng tubig yung bigas, oh,
yung mga ipa umaangat na yun. Baka sa unang hugas mo pa lang is tanggal na yun. Hindi kagaya nung bukbok. Nung bukbok, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, 'no? Kaya nga ako medyo nakakapalan ako kay VP Sara, eh. Biruin mo sabihin niya 'no, bakit ₱20 na bakit ₱20 lang? Hmm. Yung tipo ho bang akala mo nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay naabot ang 15 o naabot yung ₱7 na bigas, mga bossing? Eh, yung kanila magkano? ₱70, oh, with matching bukbok. At tapos si Manny Piñol i-demonstrate pa ho sa ano, live sa TV 'no, para 'pag napanood ho ng mamamayang Pilipino, "Oh, okey naman kumain ng may bukbok na bigas, oh, wala namang problema." Tayo din ho gano'n ang gagawin. Tanggapin ang may bukbok na bigas ho, mga kababayan. Eto nilalait nila, sinasabi panghayop. Tingnan niyo naman ho ang itsura, mga kababayan. Sabi ni Sir Eseng, oh, ₱70 bukbok rice. Ayon sa National Food Authority, kaya raw ganito yung itsura nito kasi dumaan ito sa mas kaunting proseso kumpara doon sa mga primera klaseng bigas. Ngayon, titikman natin para malaman natin kung ano ba ang lasa ng bigas na yan. Nakasandok na O yun mga kababayan, kung bakit ganyan, medyo may konting mga ipa kasi mas less yung dinaanan ng proseso. Yung iba, yung talagang mga mamahalin po, meron pa daw mga whitening, meron pa daw mga kiss-kiss, o yun. Di ho ba? Eh, ang sa atin naman eh, para doon sa kumakalam ng mga sikmura. Ano po? Kahit saan pumunta ka naman na lugar, 'no, kapagka medyo mas mura yung iyong bilhin, eh, mas less yung makukuha mo. Pero eto ho, hindi. Maputi pa din, oh, maayos pa din, 'di ba? Walang bukbok, 'di ba? Walang walang bukbok, mga kababayan. ako kanina, Oh, yung lasa daw ho, ano ang lasa? Oh, atras natin. bigas na yan. Nakasandok na ako kanina, Oh. tikman na lang natin. Just like Ayan, sasabihin na yung lasa. Ano po ang lasa? any usual rice that we eat, Okay. wala siyang masangsang na amoy, wala siyang kakaibang lasa. Yung lasa niya yung kagaya ng bigas na nabibili natin sa mga palengke. Ngayon, talagang hindi mo maiiwasan. Ayon kasi sa National Food Authority, yung iba kasi mga bigas, dumadaan pa yan sa polishing, whitening. Etong bigas na to, kumbaga, ito yung basic lang na pagsala nila ng bigas. Kaya ganito ang itsura niya compared dun sa ibang mga bigas. Kaya Ayun. Kaya yung iba nagmamahalo dahil kailangan ipalis pa, yung paputiin pa ng maigi, okay na yan. Di ho ba, mga kababayan? Ang layunin po, no, nung ₱20 na bigas ay para po doon sa mga kumakalam ang sikmura, mga kababayan. Ang ibang problema naman ho ng mga DDS, ano sinasabi nila? Yung problema naman ho nila, sabi nila, eh masu-sustain ba yan? Eh saka kayo magsalita ng ganyan kapagka nakikita nyo, wala na pala eh, wala na, o tingnan nyo. Eh, hindi, inuuna ho yung mga bunganga, mga kababayan eh. Parang si Roque, oh, buka ng buka yung bunganga. Di ho ba? Sasabihin, ako magtatagal ba yan? O nagmumukha kayong pahila pababa sa gobyerno ng Pilipinas. Di ho ba? Talagang mga reklamador lang ho talaga, mga bossing. Nung una, naghahanap ng ₱20 na bigas. Nung nabigyan ng ₱20 na bigas, nagrereklamo pa din. Oh, yan ang tatak ng mga DDS. Kung gusto nyo po na maging kaanib ng mga DDS, napakadali lang po. Unang-una, huwag gamitin ng utak. Pangalawa, maging uto-uto. Pangatlo, ano pa? Maghanap ng ₱20 na bigas, mga kababayan. Anyway, alisin ko na ho ito, no? Baka mapahiya si Piñol kasi sinasabi ni Piñol dati, ang golden age ng agrikultura ay ang panahon ni dating Pangulong Duterte. After ilang taon,
kain po tayo ng bukbok rice. Kain po tayo ng bukbok rice, mga kababayan. Oh, masira lang po talaga ang gobyerno. Yun lang ang focus ho nila, mga kababayan.